natin magbayad ng buwis! Wala kang makakatakas sa pagbabayad ng buwis! Senyor, wala na po kami pera. Sana patawarin niyo po kami. Ang Diyos ay nagbibigay ng hari upang maghari. Sumunod kayo! Wala akong pakialam! Magbayad kayo ng buwis! Hanggang kailan ba tayo magpapaalipin sa mga dayuhan na naninirahan sa ating bayan? Supremo, ito ang bagong sulat ni Rizal. Ngunit tila kulang ang mga salita. Kung hindi nila pakikinggan ang ating tinig, maririnig nila ang ating sigaw. Mga kapatid, tapos na ang araw ng petisyon. At ang mga dasal ni Rizal ay hindi pinakinggan. Ngayon oras na para umaksyon na tayo. Ngunit paano tayo lalaban, Supremo? Wala tayong laban sa mga Espanyol. Mas mabuti nang mamatay tayo sa digmaan kaysa maging alipin tayo sa inang bayan. Tayo ba ay magtatatag ng isang samahan? Tayo ang mga anak ng bayan. Tayo ang magpapalayo sa kanya. Ang kataas-taasan, kagalang-galang katipunan ng mga anak ng bayan, ang pangalan ng ating samahan. Isinusumpa ko sa kalayaan. Mamamatay tayo bago sumuko. Mabuhay ang katipunan! Para sa kalayaan ng ating inang bayan! Para sa kalayaan ng ating inang bayan! Ang sandata ng hindi nila makukuha sa atin ay ang ating determinasyon at katapangan! Sabi mo? Revolusyon? Yan ang kasalanan sa hari. Mga kawan, hanapin niyo sila. Patawarin niyo po ako. Huwag kang lumaban! Huwag kang palihin ang katipunan rito! Supremo! Nahuli ang isa sa ating mga kasampi! Nabisto na tayo! Kung ganon, wala nang atrasan! Panahon na para ipakita natin ang Pilipino ay hindi alipin ng kung sino man! Sisiguro din mo lang mag-address na hindi masasayang dugo ng ating mga kapatid. Ang dugo natin ang magiging binhi ng kalayaan, Oryang! Panahon na para tayo ay lumantad! Walang pang-aapi! Walang kinabukasan ng susunod na henerasyon. Ilang araw ngayong gabi sa 29, sisimulan natin ang revolusyon. Mga kapatid, kailangan nating wakasan ang ilang taong pananakop ng Espanya. Ilabas ninyo ang iyong mga sedula. Ito ang munting papel na nag-aalipin sa atin. Sa ngalan ng inang bayan, punitin ang sedula! Punitin! Mabuhay ang kalibunan! Mabuhay! Mabuhay ang kalayaan! Mabuhay! Kalayaan o kamatayan! Kalayaan! Ang mga sundata na ito ay sumusumblo ng ating pagpupunyagi. Hindi lamang ito laban ng katawan, kundi laban din ng diwa. Supremo, siguro dapat nating pag-aralan ang mga galaw ng kalaban, ang kanilang mga kampo at ruta. Hindi tayo dapat makikibakan ng walang plano. Tama si Jacinto. Kaalinsabay ng tapang, kailangan din natin ng talino. Yan ang diwa ng katipunan, katapangan at katalinuhan. Sa bawat lihim na pagpupulong, sa bawat liham at pahayagan, hinuhubog natin ang kinabukasan ng bayan. Andres, huwag mo sanang kalimutan ang mga kababaihan. Kahit sa gubat, kami handang magdala ng pagkain, gamot at impormasyon. Oryang, ikaw at ang mga kababaihan ay bayani rin. Ang ating laban ay laban din ng bayan.
Ipakita natin sa mga bunyaga na hindi na alipin ang mga Pilipino! Supremo, handa na ang pagkain at sandata. Ang mga sundalo rin na handa na. Ngayong unang sigaw ng gabi, magsisimula ang ating laban! Huwag nating hayaan na ang takot ang manatili! Para sa bayan! Para sa bayan! Sugod! 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 Mga kasama! Ah! in aiutorio altissimi in protezione dei cieli commorabi tu. Mga kapatid, magpasya muna tayo kung sino ang mamumuno dito sa Cavite. Ngunit, magkaiba ang gusto na magdiwa at magdalo. Kaya pa rito ang ating Supremo upang ayusin ang hindi pagkakaunawaan at malaman kung ano ang nakakabuti para sa katipunan. Nasaan si Emilio Aguinaldo? Tila ang taas ng tingin mo sa iyong sarili, Andres. Oo, ikaw ang nagtatag ng revolusyon. Ngunit hindi mo alam na unti-unti na natatalo ang katipunan sa Maynila. Handahan sa panalita, Terona. Nung nasa Manila, ang mga Kastila, kami ang unang umarap sa kanila. At kaya kayo natalo. Dito sa Cavite kami nagtagumpay dahil mas mahusay ang aming paghahanda. Tama na! May batas tayong sinusunod dito. Kung hindi dahil sa katipunan, wala tayo sa puntong ito. Para sa kabubuhan ng lahat, magsasagawa tayo ng halalan. Hayaan natin na magpasya ang karamihan na pumili sa bagong pamamahala. Walang ibang nararapat na mamuno, kundi si Supremo Andres Bonifacio, sapagkat siya ang nagtaguyod ng revolusyon. Ngunit marami ang lumalaban na hindi kasali sa katipunan. Kaya simulan ang halalan. At ang nanalong Pangulo ay si Emilio Aguinaldo. Isang magandang handog sa kanyang nalalapit na kaarawan. At ang may kalawang pinakamataas na boto ay si Andres Bonifacio. Kaya siya ang magiging pangalawang Pangulo. Sandali! Di ba kailangan muna natin marinig ang opinion ng karamihan? Sa boto ng nakararami, si Andres Bonifacio ay itatalagang bilang direktor del... Ngunit dapat ang posisyon na iyan ay dapat mapunta sa tao na may pinag-aralan. Hindi kay Bonifacio na walang pinag-aralan. Ang karunungan ay hindi masusukat sa paaralan. Ako ay anak ng bayan at sa bayan ako magsisilbi. Kung ganito mo ay nanatistangan ang dignidad ng mga katipunan, inatatakwil ko ang halalan nito. Wag! Anong kasalanan namin? Anong kasalanan? Itawan niyo kami! Kung ito ang kabayaran ng kalayaan, tatagambin ko ng buong puso. Hindi nila dapat ito ginagawa sa iyo, kuya. Ikaw ang supremo. Kahit na ako ay pumanaw, ang diwa ng bayan ay mananatili. Sabihin niyo sa mamamayan na ipagpatuloy ang laban. Kahit ang inang bayan ay mas higit pa sa aking buhay. Mabuhay ang kalayaan! Andres!
sanay, isa may walang hihiwalay, hadlangan ng mga kahaman, mapanihil na dayuhan. Damdamin nating nagliliyak, uklurin sa iisang hangad, umalpas ka ng buong dahas, suktang dugo ay tumana, sa lakas ng nagkakaisang hanay, at bisig ng bagong hukbong bayan, ang lakas